Kailangan ko ba talagang gawin to? Wala na ho ba talagang ibang paraan? Wala na. Kaya kumilos ka na at gawin ang ipinapagawa ko. Huwag kang babalik hanggat hindi mo yun nakukuha. Kung hindi, buhay ng babaeng yun ang kapalit. Taon 2003. Pangasinan. Tahimik na naninirahan sa isang baryo ang mag-amang sina Edward at Everline. Mailap sila sa mga tao at hindi masyadong nakikihalubilo, kaya hindi maiwasan na pag-isipan sila ng hindi maganda ng kanilang mga kapitbahay. Ilan na dyan ang sabihin na sila ay aswang, maligno at mangkukulam. Pero baliwala yon sa mag-ama dahil para sa kanila, wala silang anumang ginagawang masama. May distansya rin ang layo ng bahay nila sa iba pang kabahayan sa baryong yon. Mayroon silang maliit na bakuran kung saan may mga tanim na gulay at halamang gamot. Hindi ganoon kalawak o ganoon karami para sapat na upang mapagkunan nila ng makakain sa araw-araw. Binebenta rin nila ang ilan sa mga ito para may pambili ng kanilang mga pangangailangan. Ako na lamang ang magdidilig niyan, anak. Maghain ka na doon ng almusal natin at ako'y nagugutom na. Sige na. Sige po, Tay. Tapos na po yung sa kabila. Ito na lang po ang kailangan diligan. O siya, sige na. Pumunta ka na roon. Pumasok na si Everline sa kanilang bahay para maghain, habang si Edward naman pinagpatuloy ang pagdidilig ng kanilang mga pananim. Mabilis na natapos ang kanilang pag-aagahan at agad rin namang namitas ang mag-ama ng mga gulay na ititinda nila mamaya sa palengke. Nakagawian na nila yon na mamimitas sila kapag dadalhin na sa pamilihan. Hindi gaya ng iba na mag-aani ngayon at kinabukasan pa ipagbibili. Para animo sariwa at walang masabi ang kanilang mga suki. Pagkarating nila sa palengke, agad na nilang inayos ang mga paninda sa kanilang pwesto. Hindi pa man sila natatapos mag-ayos, may lumapit na agad na isang ale at bumili sa kanila. Sinundan pa ng isa hanggang sa maya-maya dinagsa na sila ng kanilang mga suki. Mukhang maaga tayo makakauwi nito, anak. Halos 3 oras pa lang tayo rito paubos na agad itong mga paninda natin. Palagi naman po, Tay. At nakakatuwa po yun. Sana nga maubos na to kaagad. Dahil sa mabilis mabenta ang mga paninda ng mag-ama, hindi maiwasan na tingnan sila ng masama ng mga katabi nilang nagtitinda rin ng gulay. Mapababae man o lalaki ay may kasamang inggit ang tingin sa kanila. Lagi na lamang ang mag-amang yan ang pinamimilhan ng mga suki natin. Ano bang mayroon sa paninda nila at ang lakas nila sa mga mamimili? Hayaan mo na yan, asawa ko. Baka naman kasi may nilalagay silang kung ano sa paninda nila kaya dinudumog ng mga tao. Sa bagay, hindi naman tayo ang malalason kung sakali man. Nako, kawawa naman pala mga suki nila. Ilan lamang yan sa kanilang naririnig mula sa mga katabi nilang nagtitinda. Kunwari pang nag-uusap lang ang mga ito, ngunit halata namang ipinaririnig talaga sa mag-ama. Grabe naman sila magsalita, Tay. Anong tingin nila sa atin? Manlalason? Hayaan mo na, anak. Huwag mo na lamang pansinin. Para namang hindi ka na nasanay sa mga yan. Pero kasi, Tay, nakakainis na Kaya nga hayaan na lamang natin. Lalo lamang gugulo kung papatulan pa natin yan. Ano nga ulit yung parati naming sinasabi ng inay mo noon? Na huwag laging iisipin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, wala tayong ginagawang masama. O, kita mo? Mukhang nakalimutan mo na yun Magtatampo ang inay mo niyan. Sige na nga po. Hayaan na lang natin sila kahit nakakainis talaga. Matapos maubos ang paninda ng mag-ama, naghihintay na si Everline sa isang tabi.
May binili pa kasi ang tatay niya kaya nagpaiwan muna doon. Maya-maya, isang grupo ng kadalagahan ang dumaan sa kanyang harapan. Nagtatawanan ang mga yon na tila masayang-masaya. Sa kabilang banda naman ay 2 babae rin ang masayang kumakain at nagsusubuan pa. Nakaramdam siya ng inggit sa kanyang mga nakikita. Mula pagkabata kasi hindi pa siya nagkaroon ng kahit isang kaibigan. May naaalala siyang isang lalaki na kinakausap siya noong sila ay bata pa pero hindi niya masasabing kaibigan niya yon dahil hindi rin naman nagtagal umalis ang batang lalaki sa kanilang lugar. Mailap sila sa mga tao at ganoon din naman sila kaya naman yun din ang naging dahilan kung bakit wala siyang kaibigan. Noong pumapasok pa siya sa eskwelahan, puro pangungutya lang ng mga kapwa niya estudyante ang kanyang natatanggap. Kaya nang makapagtapos siya ng elementarya ay huminto na siya sa pag-aaral. Kahit anong pilit pa ng mga magulang niya noon, siya na mismo ang umayaw, kaya naman wala na rin silang nagawa. Balang araw, sana magkaroon din ako ng kaibigan. Yung ipagtatanggol ako sa kahit na anong gulo. Yung makakausap ko at handang makipagtawanan sa akin. Yun na lamang ang kanyang nasabi habang malungkot at may halong inggit na nakatingin sa masasayang magkakaibigan. Samantala, maayos namang nakauwi ang mag-ama. Katatapos lamang magligpit ni Everlyn ng kanilang pinagkainan nang mapadako ang tingin niya sa silid ng kanyang ama. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya nakikita niya ang ginagawa nito. Lumapit siya roon at nakita niya yung umiiyak. Tinitingnan niyo na naman po yan, Tay. Sabing wag na eh. Tingnan niyo, umiiyak na naman kayo. Hindi ko lamang mapigilan, anak. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang gabing yon. Ang gabing namatay ang inay mo. Kasalanan ko. Wala akong nagawa. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Tay. Hindi niyo naman po ginusto yun eh. Ibinalik na lamang ng kanyang amang si Edward sa maliit na kahon ang ilan sa mga importanteng naiwang kagamitan ng kanyang ina. Nagpaalam muna itong magpapahangin sa labas, kaya naiwan siya sa loob. Binaling niya na lamang ang kanyang atensyon sa maliit na kahon na yon na hindi pa naibalik ng maayos. Kinuha niya yon at siya naman ang tumingin. Doon muling nagbalik sa kanyang alaala ang mga kaganapan noong gabing namatay ang kanyang inang si Melanie. 7 taon ang nakakalipas. Napasalampak sa sahig ang kanyang ina sa labis na pagdadalamhati. Mula din noon, hindi na ito halos makakain at parati na lamang umiiyak. Sinasambit ang pangalan ng bunso niyang kapatid na babae. Isa siyang bayarang mangkukulam kung saan kadalasan ang kanyang mga kliyente ay babaeng pinagtaksilan ng kanilang asawa. At isang babae nga noon ang lumapit sa kanya na may pinapakulam na isa ring babae. Ang sabi, inaagaw daw noon ang kanyang kasintahan. May binigay yung larawan at hindi na siya nag-abala pang tingnan yon. Agad nang sinimulan ang ritual. Ang kahilingan ng babae, pahirapan yon at kung maaari ay paslangin na rin kapalit ng malaking halaga ng pera na triple sa natural na ibinabayad sa kanya. Tinanggap niya yon at ginawa ang nais ng babae. Kalaunan, nabalitaan niyang namatay na raw ang kanyang kapatid at ang dahilan noon ay kulam o barang. Doon niya lang napagtanto ang lahat at nang makita ang litratong binigay ng babae, yun pala ang kanyang kapatid. Isang umaga,
Masayang hahatiran ni Everlyn ng agahan ang kanyang ina sa silid, ngunit nagulat siya nang makitang may hawak na matalim na bagay ang kanyang nanay at nakatutok yon sa mismong dibdib nito. Huli na nang makalapit si Edward sa kanyang asawa dahil agad na nitong sinaksak ang kanyang sarili. Paghikbi ni Everlyn at sigaw ni Edward ang tanging namutawi sa silid na yon. Ang sariling ina niya mismo ang tumapos sa kanyang buhay. Sa kasalukuyang panahon, napabuntong hininga na lamang si Everlyn nang bumalik sa alaala niya ang mga pangyayaring yon. Namalayan niya na lamang rin na umaagos na ang kanyang luha. Bakit kailangan niyo pang gawin yon, Nay? Kung nandito lang sana kayo, may mapagsasabihan ako ng mga nararamdaman ko bukod kay Itay. Bakit kailangan niyo pang tapusin ang buhay niyo? Bakit mas pinili niyong mamatay kesa makasama kami? Ang daya-daya niyo naman, Nay. Kinabukasan, tahimik na nagliligpit si Everlyn ng kanilang mga gamit sa pagtitinda nang mapansin niya ang 4 na lalaki na tila siya ay pinagmamasdan. Pansin niya pa ang kakaibang ngiti sa mga labi nito. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang magpasya siyang mauna na sa amang umuwi. May kinakausap pa kasi ito at mukhang matatagalan pa kaya siya ay nauna na. Nagpaalam rin naman muna siya bago siya umalis. Habang nasa daan ay bigla na lamang siyang hinarang ng kung sino mang mga lalaki at nang tingnan niya ang mga ito ay agad niya namang namukaan. Ang mga lalaking nakatitig kanina sa kanya sa palengke. Anong kailangan niyo sa akin? Balita ko, malakas daw ang paninda nyo sa palengke dahil sa mga sariwa niyong gulay. Oo. Kung bibili ka man, bukas na lang. Gabi na kasi ngayon at kailangan ko nang umuwi. Mauna na ako. Teka lang. Alam mo, gusto ko sanang bumili kaso hindi namang gulay ang gusto ko eh. Ikaw, magkano ka ba ha? Nagtawanan ang 3 pang lalaki na kasama ni Reno na nakikipag-usap sa dalaga. Habang seryoso lang ang ekspresyon ng mukha ni Everlyn at nagpipigil ng galit. Kung wala kayong magandang sasabihin, pwede bang umalis na lang kayo? Uy, pinapalis ka pre. Baka hindi ka niya gusto. Wala pang kahit sinong babaeng gumagawa sa iyo niyan, Reno. Papayag ka bang ganyanin ka niyan? Mukhang matapang ha? Ay, alam mo, maikli lang ang pasensya ko. Kaya sabihin mo na kung magkano ang halaga mo. Babayaran naman kita eh. Hindi ako bayaran kaya tumabi kayo dyan. Paraanin niyo ako. Ano ba? Bitawan niyo nga ako. Aray, nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka kung hindi ka sasama sa amin. Hawakan niyo mabuti yan at takpan niyo ang bibig. Sa pagkakataong yun, tuluyan ng nilukuban ng takot si Everlyn. Hawak siya ng 2 lalaki sa magkabilang braso at nilagyan ng panyo ang kanyang bibig kaya hindi siya makasigaw. Ang tanging naisip niya lamang nung pagkakataon na yon ay ang itay niya na maaaring makatulong sa kanya. Sinimulan na siyang hatakin ng mga lalaki patungo sa kung saan man siya dadalhin ng mga yon. Nagpupumiglas pa siya pero wala rin naman yung silbi. Panay pa ang iling niya na pinapahiwatig na wag nang ituloy kung anuman ang kanilang binabalak. Piniringan din nila ito kaya't lalong nakadama ng takot ang dalaga. Huwag ka nang maingay, kundi makakatikim ka ng suntok sa akin. Huwag tayo dito dumaan. Doon tayo sa kabila. Baka makasalubong pa natin ang ama nito kapag dito tayo dumaan. Malaki ang ngisi ng magbabarkada sa pag-aakalang magagawa na nila ang kanilang binabalak. Huminto sila nang harangin ng isang lalaki. Saan niyo siya dadalhin ha? Pakawalan yung babaeng yan. Hoy Liam, huwag kang makialam dito. Umalis ka dyan kung hindi tatamaan ka sa akin. Hindi ako aalis hanggat hindi niyo siya pinapakawalan. Aba, ang yabang ng isang to ah. Hoy, baka nakakalimutan mo, isa ka lang, 4 kami. Baka naghahanap talaga siya na ikasasakit ng katawan. Ano Reno, banata na ba natin to?
Pinalagutok pa ng isang lalaki ang kanyang mga kamay bago umambang suntukin si Liam. Ngunit lahat ng suntok niya ay sa hangin lamang tumatama. At nang si Liam naman ang titira, isang suntok pa lang ay napaatras na agad ito at duguan na ang ilong. Bahagyang napaatras ang dalawa pang lalaki maliban kay Reno. Ilang sandali pa, dumating naman ang tatlong may kaedarang lalaki, ang mga tanod sa kanilang barangay. Lagot, mapapabarangay na naman tayo nito. Mabuti pa, umalis na tayo. Pero paano yung babae? Aray, ang ilong ko, lintik na Liam yun Hindi pa tayo tapos, Liam. Babalikan ka namin. Nagtakbuhan na ang magkakabarkada bago pa tuluyang makalapit ang barangay tanod. Inalis na rin ni Liam ang piring sa mata ni Everlyn na ngayon ay bahagyang naibsan ang takot dahil sa pangyayari kanina. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Ayos lang. Gusto ko nang umuwi. Ihahatid na kita. Hindi na, kaya ko na. Salamat pala sa pagtulong mo sa akin. Ano ka ba? Sige na, hayaan mo na akong samahan ka pa uwi. Baka kasi balikan ka pa ng mga yun. Huwag ka nang mahiya. Mapagkakatiwalaan mo rin naman ako. Kahit itanong mo pa sa mga tanod. Hindi ba, Manong? Wala nang nagawa pa ang dalaga nang magpumilit ang binatang si Liam. Pagkarating nila ng bahay ay naroon na si Edward at naghihintay. Ay, salamat naman at dumating ka na. Saan ka ba nanggaling na bata ka at ngayon ka lamang umuwi? Hindi ba nauna ka sa akin? Ano nangyayari at teka, sino ba yung kasama mo? Liam po. Ako po si Liam. Tinulungan ko lang po si... Tinulungan? Bakit? Ano ba nangyari? Kasi po... Wala po, Itay. Nalaglag po kasi yung mga bitbit ko kanina kaya tinulungan niya po ako. Pasensya na, ngayon lang ako nakauwi, Tay, ha? Siya, hayaan mo na yon. Pumasok ka na rito. Ikaw ba, iho? Gusto mo bang dito ka na maghapunan? Bilang pasasalamat na rin sa pagtulong mo sa anak ko at paghahatid mo sa kanya rito. Hindi na po. Hinahanap na rin ho ako sa amin eh. Sa susunod na lang po, mauna na po ako. Maraming salamat po sa pag-alok. Tumango na lamang ang matanda at umalis na rin si Liam. Habang ang dalaga naman natulala sa biglang pumasok sa kanyang isipan. Sa susunod na lang? May susunod pa? Balak niya pa bang pumunta rito? Kinabukasan, pagsapit ng umaga, gaya ng nakagawian, maagang nagising ang mag-ama. Pagkatapos mag-almusal ay mag-aani na ng gulay na ibebenta sa palengke. Everlyn, Liam? Anong ginagawa mo rito? Bibili ka ng gulay? Hindi. Napadaan lang ako. Bakit nga pala nag-iisa ka? Nasaan ang tatay mo? May pinuntahan lang siyang kaibigan kaya ako muna nandito. Ayos lang naman ako. Gusto mo samahan kita? Wala rin naman akong gagawin eh. Napakamot na lang ng ulo ang dalaga nang magpumilit na naman ang binata gaya ng ginawa nito sa paghatid sa kanya nung nakaraang gabi. Kaya naman pala mabenta tong gulay nyo, sariwang-sariwa. Hindi ba talaga nakakahiya sa'yo? Hindi mo naman to kailangan gawin. Baka nakakaabala lang ako. Ayos nga lang, huwag kang makulit. Masayang nagbebenta ang dalaga at hindi maiwasan na mapangiti habang pinagmamasdan si Liam kung paano humatak ng mga mamimili. Ngunit nang paubos na ang kanilang paninda ay bumanat na naman ang mag-asawang katabi nila sa pwesto. Abat, nagdala pa talaga ng katulong sa pagtitinda. Ano yan, iha? Ginayuma mo ba? Nilagyan mo ba ng kung anong orasyon ng pagkain niya? Kung ako sa'yo, Liam, lubayan mo ang babaeng yan. Hindi mo ba alam ang sabi-sabi na mangkukulam ang pamilya niyan? Nako, mag-iingat ka at huwag kang magpapaakit sa babae na yan. Mawalang galang na po, pero mukhang kayo lang naman na nag-iisip na mangkukulam sila. Kasi kung yun talagang inaakala ng iba, di sana hindi sila bibili ng mga paninda nila. Aba ano ginagawa mo pa kaming sinungaling? Nagsasabi kami ng totoo, kaya maraming bumibili sa kanila dahil meron niyang orasyon.
baka naman ho sariwa lang talaga yung binebenta nilang gulay kaya nauubos ka agad. Hindi ho gaya niyang sa inyo, inaabot yata ng 1 linggo kaya tingnan nyo parang kulukulubot na. Abay, talagang itong batang ito ah. Magbago na ho kayo. Baka sakali na dumugin rin ang paninda ninyo. Baka ho kasi walang bumibili kasi karma nyo dahil ang tatabil po ng mga dila nyo. Lalapit na sana ang ginang upang sugurin si Liam, pero agad rin naman siyang pinigilan ng kanyang asawa dahil may iilang tao na rin ang nakikiusyoso. Mabilis na lumipas ang oras at naglalakad na ngayon ang dalawa papauwi. Hinatid na naman ni Liam si Everlyn. Alam mo, Liam, hindi mo dapat ginawa yun kanina. Nakakahiya at baka pati ikaw madamay pa sa pagitan namin. Hayaan mo sila para madala rin. Sobra na eh. Sinisiraan kayo at saka talaga lang ha, wala kang balak patulan sila. Kita ko dyan sa mga mata mo mukhang gustong-gusto mo nang lamunin ang mag-asawang yun dahil sa mga sinasabi nila. Pero hindi mo pa rin ginawa, di ba? Kasi naman si Itay siya'y masyadong mabait. Naiinis na nga rin ako sa kanila. Ang kaso, sabi ni Itay, huwag ko na raw patulan para hindi na lang lumala pa. Pero kung may pagkakataon ka, gusto mo ba silang gantihan? Ha? Oo sana. Kaso... Di gawin natin. Halika na. Nagpatianod na lamang si Everlyn sa paghatak sa kanya ni Liam sa kung saan man. Hanggang sa nagtago sila sa isang puno kung saan mula doon ay natatanaw ang naglalakad na mag-asawa sa palengke. Mukhang nagtatalo pa ang dalawang matanda. Anong gagawin natin? Bakit tayo nandito? Basta manood ka lang. Huwag kang maingay ha. Diyan ka lang. Narinig ni Everlyn na may kung anong binubulong sa hangin ang kanyang kasama, ngunit hindi niya naman maintindihan, gaya ng hindi niya pagkaintindi sa kung ano ba talaga ang gagawin nito. Maya-maya pa, nagsisigaw na lang ang mag-asawa dahil sa mga bubuyog na nagsilapitan sa kanila. Kumaripas ng takbo ang dalawa habang tuloy din sa paghabol ang mga insekto. Saka lamang lumabas ang dalawa nang nakalayo na ang mag-asawang matanda. Anong ginawa mo? Bakit sila hinabol ng mga bubuyog? Inurasyonan ko. Orasyon? Marunong ka sa mga ganon? Konti lang. Turo lang sa akin ng lolo ko. Ano kasi, albularyo kasi siya? Ganon? Oo, ang galing ko, di ba? Pero hindi ba parang sobra naman yon? Baka hindi na sila makapagtinda sa kagat ng mga bubuyog. Hindi yun. Hindi naman sila kakagatin ng mga yun. Hahabulin at tatakutin lang. Hayaan mo sila. Tara na, ihatid na kita sa inyo. Sandali lang, yun nga palang lalaki, yung nambuli sa akin, tinawag ka niya sa pangalan mo. Kakilala mo ba yon? Ewan ko ron, di ko alam eh. Baka taga lugar namin kaya kilala niya ako. Tsaka ano naman ngayon, wala akong pakialam sa mga yun. Lihim na lamang na napangiti si Everlyn dahil sa inasta ng binata. Kahapon niya lamang ito nakilala, ngunit grabe na agad ang mga ginawa para sa kanya. Hindi niya pa man lubusang kilala, ngunit magaan na agad ang kanyang loob. Hinihiling niya na sana ay hindi ito magbago. Sana ay tuluyan niya na itong maging kaibigan hanggang dulo kung saan handa nilang protektahan ang isa't isa gaya ng mga naririnig niya sa mga magkakaibigan. Hindi na mabilang ni Everlyn kung ilang linggo na ba ang lumipas mula nang makilala niya si Liam. Gaya ng hinihiling niya sa isang kaibigan, ganoon na ang lalaki sa kanya. Mabait na tao si Liam, parati siyang sinasamahan at ipinagtatanggol. Kaya naman muli niyang hiniling na sana ay hindi ito magbago dahil tiyak na masasaktan siya. Alam mo, Liam, nakatulong nga siguro yung ginawa at sinabi mo dun sa mag-asawa na palaging galit sa amin. Talaga? Oo, hindi na nila kami ginugulo o kaya pinagsasabihan ng hindi magaganda. Mukhang natuto na nga yata sila
At ito pa, dumadami na rin ang bumibili sa kanila, hindi gaya ng dati. Nako baka naman masapawan na kayo niyan at kayo naman ang mawalan ng suki. Oy, hindi Hindi naman kami ganon. Saka napag-alaman ko rin na kaya pala lagi silang galit dahil may sakit yung anak nila. Kaya hindi sila magkamayaw sa pagtitinda para maipagamot nila ang anak nila. Kaso walang masyadong bumibili sa kanila kaya siguro naiinis sila sa amin. Hay, kawawa naman pala sila. Ang dami mong alam. Huwag mong sabihing naging tsismosa ka na rin. Ay nako, ikaw talaga. Narinig ko lang naman kanina sa palengke. May nagtulong-tulong na rin na magbigay ng pera pampagamot ng anak nila. At alam mo, isa ko sa mga yon. Yung kalahati ng kinita namin, binigay ko sa kanila. Parang hindi pa nga sila makapaniwala at nahihiya pero nagpasalamat pa rin sila sa akin. At may natutunan din ako sa bagay na yon. Natutunan? Grabe ka na talaga. Sige nga, sabihin mo, ano yon, ha? Na huwag kang basta manghuhusga ng kapwa mo kung hindi mo pa naman alam ang buong kwento. Mabait naman pala sila kaya lang nila nagagawa yon dahil siguro wala na sila mapagpilian. Iniinis nila kami ng iniinis para siguro lumipat kami ng pwesto. Narinig ni Everlyn ang mahinang pagtawa ni Liam kaya tinabig niya ito sa balikat. Nasa taas sila ngayon ng bubong at nakaupo. Madalas tuwing gabi ay doon sila nagkukwentuhan. O ba't bigla kang tumahimik dyan? Anong nangyari sa'yo? Wala. Pero kung sakali ba na makagawa rin ako ng bagay na hindi mo nagustuhan at sabihin ko na wala lang din akong mapagpilian kundi gawin yon, mapapatawad mo rin ba ako? Hindi ko alam. Depende siguro kung anong magagawa mo. Bakit mo pala naitanong yan? Teka, huwag mong sabihin na may gagawin kang kalokohan. Paano kung may gawin nga ako? Liam! Baliw! Asa ka naman! Alam mo, minsan nakakainis ka rin talaga. Pero sana wala magbago sa atin. Magkaibigan pa rin tayo hanggang dulo, ha? Oo naman. Sana nga. Walang magbago. Wala ngang nagbago sa kanila. Ngunit dumating ang araw na hindi na ito nagparamdam sa kanya na labis na ikinalungkot ng dalaga. Oh anak, kumain ka na rito. Sino pa bang hinihintay mo riyan? Si Liam ba? Bakit ganun, Tay? Hindi na siya nagpapakita sa akin. Nasaan na ba siya? Baka naman may mahalaga lamang na ginagawa kaya hindi ka niya napupuntahan ngayon. Di sana sinabi niya man lamang sa akin. Ganun naman kami dati Nagsasabi siya kung may pupuntahan man siya o kaya hindi niya ako masasamahan. Pero bakit ngayon? Bigla na lang siyang nawala at hindi na nagpaparamdam. Ay nako anak, palibasa ito pa lang ang unang beses na nagkaroon ka ng kaibigan kaya ka nagkakaganyan. Alam mo, hindi mo naman pag-aari si Liam. At isa pa, hindi mo siya nobyo para magkaganyan ka. Kung makaasta ka naman riyan, akala mo mayroon kayong relasyon. Itay naman, hindi naman po sa ganun. Teka, meron na nga ba kayong relasyon? Wala po, magkaibigan lang po kami. Yun naman pala Kung makapag-alala ka naman dyan, daig mo pa ang asawa ni Liam. Hayaan mo muna siya at baka nga may importanteng ginagawa lamang. Magpapakita rin yon kung kailan niya gusto. Halika na't kumain na tayo, lalamig na yon. Nagluto pa naman ako ng paborito mong sitaw. Pero paano kung hindi na? Hanggang sa pagtulog ay hindi pa rin mawala sa isip ni Everlyn kung nasaan na nga ba ang kanyang kaibigan. Halos 1 linggo na rin nang huli niya yung makita at makausap. Wala naman itong nabanggit sa kanya tungkol sa pagiging abala. Sa katunayan, magkikita pa sana sila kinabukasan noon. May sasabihin raw kasi ito sa kanya, ngunit hindi na yon nagpakita. May halong pag-aalala at pagkabahala ang nararamdaman ni Everlyn. Paano kung napahamak na si Liam? Ngunit paano rin kung ayaw na nito sa kanya? Pero bakit? Wala naman akong ginagawa Maayos at masaya naman akong kasama. Lagi pa nga kami nagtatawanan Hindi naman siguro siya nababagot sa akin. Hay, ano ba yan? Nasaan ka na ba kasi, Liam?
Lumipas pa ang mga araw habang mag-isang naglalakad si Everlyn para sana sa pagbabaka sakaling makita si Liam ay bigla na lang siyang hinarang ng 4 na lalaki. Sila rin ang mga kalalakihan na nagtangka sa kanya noon kung saan niya unang nakilala ang binata. Kumusta na, Everlyn? Mukhang matagal-tagal na rin nung huli tayo nagkita. Nasaan na si Liam, ha? Nasaan na yung gagong yon? Hindi ko alam kung nasaan siya, kaya lubayan niyo na ako. Tabi dyan. Sa akin ka pa talaga nagsinungaling? Lagi nga kayo magkasama ng buwisit na yon. Bakit? Kayo na ba, ha? Baka nga sila na talaga, pre. Pero bakit hindi yata sila magkasama ngayon? Alam mo ba na dahil sa lalaking yon napabarangay kami at nakulong na 1 linggo? Sinumbong niya kami. Masyadong pakialamero. Kaya sabihin mo kung nasan siya kung ayaw mo masaktan. Sabi nga hindi ko alam, di ba? Tigilan niyo na nga ako dahil kung hindi, pagsisisihan niyo talaga to. Tinatakot mo ba kami, ha? Bakit? Ano bang pwede mong gawin? Kukulamin mo kami? Sa bagay, mangkukulam nga naman talaga kayo. Kaya nga namatay ang nanay mo, di ba? Huwag mo idadamay dito, nanay ko. Tumigil na kayo. Hindi ko nga alam kung nasa na si Liam eh. Hindi na siya nagpapakita sa akin. Kalokohan yan. Maniwala ka dyan, Reno. Okay, sige, ganito na lang. Total, hindi na rin naman namin makikita si Liam. Di ko na lang ang pagbabalingan namin. Hawakan niyo yan. Ayos! Gusto ko to! Bitiwan niyo ako, ano ba? Pagsisisihan niyo talaga to. Wala kaming pakialam sa sinasabi mo. Makaraos lang kami, sapat na. Teka, aray! Hoy, lintik ka, bumalik ka rito! Habulin niyo, dali! Hindi magkamayaw sa pagtakbo si Everlyn para lang makatakas sa grupo ni Reno. Natatakot na rin siya para sa kanyang sarili. Nagkataon pa naman na walang kabahayan sa lugar na kanilang kinaroroonan. Medyo malayo pa at kung mayroon man ay hindi siya tiyak kung tutulungan siya ng mga tao roon. Nagtago siya sa isang malaking puno at pansamantalang nagpahinga. Hingal na hingal ang dalaga. Hindi niya na rin maiwasan ang hindi humikbi dahil sa pangyayaring yon. Nagtapang-tapangan na lamang siya kanina ngunit sa loob niya ay natatakot na talaga siya. Kung kasama niya lang sana si Liam, hindi siya makakaramdam ng ganoong takot. Huli ka! Akala mo siguro makakatakas ka, ha? Mahigpit siyang hinawakan ng lalaki sa braso nang siya ay madampot nito. Nagpupumiglas pa si Everlyn ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Maya-maya nagulat na lang siya nang dumaing ang lalaking may hawak sa kanya na tila nasasaktan. Aray! Sino ba yon? Bakit palagi na lang ako nasasaktan dito? Buisit, ang sakit! Dahil doon, nabitawan siya ng lalaki dahil sa pamimilipit sa sakit, kaya sinamantala niya ang pagkakataong yun para muling makatakbo. Ngunit nakasalubong niya ang isang pamilyar na lalaki. Nakangiti ito sa kanya at may hawak na bato. Walang iba kundi si Liam. Agad-agad niya itong nilapitan at inambaan ng yakap. Kahit papaano ay nawala ang takot niya nang makita ang binata. Ang sweet naman! Kayo na ba? Kaagad na nagtago si Everlyn sa likod ng kararating lamang na kaibigan. Bumulong ito sa kanya. Anong gusto mong gawin ko sa kanila? Bugbugin ko ba? O kaya ipabarang na lang natin? O di kaya putulan ng ari? Ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Biro lang. Diyan ka lang Akong bahala sa mga yan. Bagamat nag-aalala, hinayaan na lamang ni Everlyn na harapin ni Liam mag-isa ang mayabang na magkakabarkada. Nakikita niya naman na kaya ito ni Liam, ngunit pagminsan ay tumutulong siya. Hinahampas niya ng may katigasang kahoy ang lalaking napapatalsik ni Liam papalapit sa kanya. Tumba ang 4 na lalaki at paika-ikang tumayo, habang si Liam naman namumula ang bibig dahil tinatamaan din yon ng suntok. May kaunting pasa sa muka, ngunit hindi naman napupuruhan. Hindi pa tayo tapos, Liam. Maghaharap pa tayo.
At ikaw babae, gagantihan din kita. Tandaan mo yan. Umalis na ang mga kalalakihan at naiwan ang dalawa. Mga isip bata, hindi talaga titigil hanggat hindi nakakaganti. Hayaan mo na sila. Siguro naman magtatanda na ang mga yon. Sana nga, dahil kung hindi, baka matuluyan ko ng mga yon. Ay, teka, bakit ka nakangiti dyan? Wala, natutuwa lang ako na bumalik ka na. Ano nga palang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nagparamdam nitong mga nakaraang araw? Nag-alala tuloy ako, akala ko may nangyari ng hindi maganda sa'yo tapos wala man lang akong kaalam-alam. Saan ka ba nagpunta? Ah, yun ba? Pasensya ka na doon ha. May inasikaso lang kasi ako sa amin. Mahalaga kaya pinagtuunan ko muna ng pansin. Ayaw na rin kitang abalahin kaya hindi na ako nakapagpaalam. Pero ang mahalaga, nandito naman na ako, di ba? Hindi na ulit ako mawawala. Talaga? Sinabi mo yan ha? Oo naman. Pangako yan. Sinulit nila ang araw na muli silang nagkita. Nagpunta sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Gabi na nang ihatid ni Liam ang dalaga sa kanilang bahay. Pasok ka, sasabihin ko kay Itay na dumating ka na. Ngumiti na lamang ang binata at sumunod. Tahimik ang paligid nang sila ay pumasok sa bahay. Tinawag ni Everlyn ang ama ngunit walang tumutugon. Umakyat pa ito at tiningnan sa kwarto subalit wala rin doon ang kanyang tatay. Nasaan kaya si Itay? Hindi pa ba siya nakakauwi? Pero hindi naman siya lumalabas kapag ganitong oras na. Nasaan kaya yun? Nagtungo pa ang dalaga sa kusina at sa maliit nilang balkonahe pero bigo na naman siya dahil doon nakaramdam ng kaba ang dalaga. Wala talaga rito si Itay sa bahay. Liam, pwede mo ba akong samahan na hanapin siya sa labas? Nag-aalala kasi ako eh. Kasi... Bakit? Bakit ba kanina ka patahimik dyan? Hindi ka rin umaalis dyan sa pwesto mo kanina pa. Ano ba nangyayari sa'yo? Alam mo, mabuti pa samahan mo na nga lang akong hanapin si Itay. Halika na! Hindi na kailangan. Kasi nandito siya, Everlyn. Ha? Nasaan? Malungkot na lumingon si Liam sa kaliwang bahagi at mula roon ay kitang-kita niya ang ama ng kaibigan na nakahandusay sa ilalim ng mesa at puno ng dugo. Napatakip ng bibig ang dalaga at halos hindi maihakbang ang kanyang mga paa nang makita ang kalagayan ng kanyang ama. Nang makalapit ay bahagya niya itong hinila papalapit sa kanya at niyugyog sa pag-asang baka buhay pa. Ano nangyari? Bakit? Bakit nagkaganito ang Itay? Sinong gumawa nito? Itay! Itay, gumising kayo! Liam! Bakit ganito ang Itay? Patay na ba siya? Pagkapasok pa lang natin nakita ko na agad siya. Nagulat ako kaya hindi ako halos makagalaw. Akala ko namamalikmata lang ako kaya hindi ko agad binanggit sa'yo. Pasensya ka na. Sinong pwedeng gumawa nito sa kanya? Sinong pumatay sa kanya, Liam? Hindi ko rin alam. Inilibing na lamang nilang dalawa ang bangkay ni Edward sa likod bahay. Wala silang pinagsabihan kaya't walang nakakaalam na pumanaw na ito. Ilang araw nang tulala si Everlyn at halos walang tigil sa pag-iyak. Wala na siyang mga magulang. Sobrang sakit noon para sa kanya. Mabuti na lamang at nariyan si Liam sa kanyang tabi. Ito ang naging sandigan niya sa kanyang pagkalugmok. Samantala, isang umaga. Everlyn, may lumapit sa akin na lalaki kanina. Ang sabi niya, kilala raw niyang pumatay sa tatay mo. Dahil nandun raw siya nung gabing pinasok ng 4 na lalaki ang bahay niyo at doon na nga nila ginawa ang plano nila. 4 na lalaki? Si Nareno bang tinutukoy mo? Ganun na nga. Hindi na raw kasi kaya ng konsensya niya na magwalang kibo kaya lumapit siya sa akin at sinabi mga yon. Si Reno at ang mga kaibigan niya.
Silang pumatay sa itay mo. Walang nakuhang tugon si Liam mula sa dalaga. Maya-maya, tumakbo ito papasok sa kwarto ng kanyang ama at may hinalungkat sa ilalim ng higaan. Isang may kalakihang kahon ang kinuha niya mula roon. Binuksan niya ito at doon ay dinampot niya ang isang itim na libro na puno ng mga kaalaman pagdating sa pambabarang. Napalunuklaway si Liam nang makita ang librong yon. Anong gagawin mo dyan? Bakit mo nilalabas ang mga yan? Gagantihan ko sila. Ipaparanas ko sa kanila ang hirap at sakit na pinaranas nila kay Itay. Mga hayop sila. Napakasama ng mga taong yun. Hindi ako makapaniwala na maaatim nilang pumatay ng tao para lang makaganti sa akin. Sa atin. Papatayin ko rin sila, Liam. At mas malala pang gagawin ko sa kanila. Nagtaasan ang mga balahibo ng binata sa mga salitang tinuran ng dalaga. Ngayon lamang niya ito nakitang ganoon. Mukhang matindi ang galit nito sa pumatay sa kanyang ama. Naisip niyang kung sakali man na maging mambabarang ito ay natitiyak niyang malupit ang sasapitin ng kanyang mga bibiktimahin. Ngunit magkagayon pa man ay hindi siya nagpatinag. Hinawakan niya ito sa balikat at sinubukang pakalmahin. Everlyn, makinig ka sa akin. Hindi mo ito kailangang gawin. Huwag mong hayaan na madungisan ang kamay mo ng dahil lang sa mga taong katulad ni Reno. Tinabig ng dalaga ang kanyang kamay, tumayo at tumalikod. Napabuntong hininga na lamang si Liam. Sana lamang ay makumbinsi niya pa ang kanyang kaibigan. At anong gusto mong gawin ko, ha, Liam? Hayaan na lamang sila? Hayaan na walang managot sa pagkamatay ng itay ko? Hindi. Hindi ako papayag. Kailangan nilang pagbayaran ng ginawa nila. Kailangan nilang maghirap. Kailangan nilang mamatay. Sa tingin mo ba gugustuhin ng itay mo na gawin mo to? Yung sa pagpatol nga lang sa mga karibal niyo sa palengke, ayaw niya nang gawin mo eh. Ito pa kayang papatay ka ng tao? Hayaan mong ibang gumawa nun para sa'yo. Iba? At sino naman ang gagawa nun para sa akin? Ako. Ako ang gaganti para sa'yo. Ano? Nababaliw ka na ba, Liam? Hindi. Ayoko lang na makagawa ka ng bagay na baka pagsisihan mo sa huli. Dahil alam kong hindi ka ganun. Masyado ka lang nasasaktan kaya naiisipan mong gawin ang mga bagay na yan. Sige na, Everlyn. Hayaan mong ako ang gumawa at ako magkasala. Pero bakit? Bakit mo gagawin yun? Sabihin na lang natin na espesyal ka sa akin. Kaya ayoko na gawin mong bagay na yon. Ipaubaya mo sa akin ang itim na libro at ako nang bahala kina Reno. Pero ang sabi ni Itay, walang ibang dapat makahawak nito kundi... Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganon, pero ibabalik ko rin to agad sa'yo pagkatapos. Hindi naman ako magkaka-interest dyan at saka hindi ko sisirain ang tiwala mo. Pangako yun. Kalaunan, nakumbinsi rin ni Liam ang dalaga na ibigay sa kanya ang libro. Dahil na rin sa malaki ang tiwala noon sa kanya. Ngunit ng gabi ring yon, ang huling gabi na makikita niya si Liam bilang isang kaibigan. Ilang araw ang lumipas, hindi na naman nagparamdam kay Everlyn si Liam matapos makuha ang librong itim. Muli na namang nanumbalik sa kanya ang pag-aalala para sa binata at pangamba sa itim na libro. Minsan nang pumasok sa kanyang isip na baka tinangayon ni Liam, subalit pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na hindi yun magagawa ng kanyang kaibigan. Isang umaga, 3 katok mula sa pintuan ang nagpatigil sa kanyang pag-aalmusal. Dali-dali niyang binuksan yon sa pag-aakalang si Liam na yon, ngunit siya ay nagkamali. Isang may katandaang babae ang bumungad at hindi pa man siya nakakapagsalita ay agad na itong pumasok sa loob. Kung tatantyahin ni Everlyn ay halos kaedaran ito ng kanyang ina kung nabubuhay pa yon hanggang ngayon. Sino ho kayo? Ano ho ang kailangan nyo?
Tila ikaw ang may kailangan sa akin, Iha. Ano bang sinasabi ninyo? Pwede ho bang umalis na kayo? Kawawa ka naman. Wala ka talagang kaalam-alam, ano? Ako nga pala si Regina. Evelyn, tama? Paano niyo ako nakilala? Sabihin na lamang natin na kaibigan ako ng iyong ina noon, si Melanie. Ang inay? Paano po kayo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan. Mayroon kang naging kaibigan, hindi ba? Ano nga ba ang kanyang pangalan? Liam, tama? Kilala mo ba talaga kung sino ang lalaking yon? Sino ho ba talaga kayo? Kilala niyo ang inay, ang pangalan ko, pati si Liam. Minamatyagan niyo ho ba kami? Hindi ko na kailangan magpaliwanag pero may dapat kang malaman tungkol kay Liam. Sa kaibigan mong traidor. Diretsuhin niyo na lang po ako kung pwede. Bakit niyo tinatawag na traidor si Liam? Hindi ka ba nagtataka? Mula nung makuha niya sa iyo ang itim na libro, hindi na siya nagpakita. Dahil nga, traidor siya. Kinaibigan ka lamang niya at kinuha ang loob mo para sa librong yon. Hindi yan totoo. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Naaalala mo ba na mayroon siyang kaalaman pagdating sa mahika? Dahil albularyo ang lolo niya. Mali ka. Dahil mambabarang ang kanyang lola. Nagsinungaling siya sa iyo, Evelyn. Ginamit ka lamang niya. Inutusan siya ng lola niya na gamitin ka para sa librong yon. At ngayon, nakuha niya na, baliwala ka na. Kaya nga hindi ka na niya pinupuntahan. Dahil tapos na siya sa'yo. Tapos na siya sa panggagamit sa'yo, Evelyn. Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Tama na. Hindi ako naniniwala. Hindi yan magagawa sa akin ni Liam. Pinagtatanggol niya pa nga ako eh. Dahil parte yon ng kanyang plano. Ng mga plano nila. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. Ginamit ka lamang ni Liam. Kung alam mo pala ang tungkol dyan, bakit ngayon mo lamang sinabi? Bakit hindi nung mga panahon na hindi pa niya nakukuha sa akin ang libro? Dahil nung nakaraan ko lang din nalaman, may nakapagsabi sa akin na isang kaibigan. Pero may paraan pa para mabawi ang librong yon na nagmula sa iyong ina at makapaghiganti ka sa Liam na yon sa panloloko niya sa iyo. At para mangyari yon, kakailanganin mo ako. Tutulungan kita, Evelyn. Bakit mo to ginagawa? Bakit mo ako tutulungan? Bago pa magpakamatay ang iyong ina, ibinilin ka niya sa akin. Parang magkapatid na ang turingan namin ng inay mo. May anak rin ako, ngunit namatay siya noong bata pa lamang. At ngayon na wala ka ng magulang at wala na rin akong anak, tayo na lamang ang maaaring magtulungan. Napahagulgol ng iyak si Evelyn nang mapagtanto ang mga sinabi ng ginang na nagpakilalang Regina tungkol kay Liam. Bagamat hindi niya pa man alam ang katotohanan at hindi pa naririnig ang paliwanag ng binata, ay nasasaktan na siya. Kung totoo man, ibig sabihin niloloko nga lang talaga siya nito. Lahat ng mga sinabi, narinig at ipinakita sa kanya ni Liam ay pawang mga kasinungalingan lamang. Hindi niya matatanggap kung sakaling totoo nga yun at lalong hindi niya ito mapapatawad. Nang mahimasmasan sa pag-iyak ang dalaga ay hinarap niya na si Regina kung saan hinihintay lamang siya matapos ang kanyang pagdadrama. Ano? Tapos ka na ba? Nakapagdesisyon ka na? Sabihin mo lamang at sasamahan kita papunta sa kanya at sa lola niyang bruha. Bago yon, may mga tao muna akong gustong puntahan at paghigantihan. Pwede mo ba akong turuan ng mga alam mo sa pambabarang para ako na mismo magpapahirap sa kanila sa pagpatay nila kay Itay? Napangisi na lamang si Regina.
Batid niya kung sino ang tinutukoy ng dalaga at handa niya naman itong pagbigyan. Naglaan sila ng ilang araw para sa pagkatuto. Dahil sa kagustuhan naman ni Everlyn na makapaghiganti, ay mabilis niya yung napag-aralan. Mula sa maliliit na papel na ibinigay sa kanya ni Regina ay inaral niya ang mga yon. Umabot rin ng halos 1 buwan bago nagdesisyon si Everlyn na gamitin na ang kanyang kaalaman. Sigurado ka na ba talaga? Buo na ba ang loob mo? Alam mo kasi, ang pambabarang ay maihahalin tulad din sa panggagamot ng albularyo. Hindi gagaling ang pasyente mo kung hindi buo ang paniniwala mo na mapapagaling mo siya. Ganoon din ang pangkukulam. Hindi epekto ang salamangka mo kung hindi ka lubos na naniniwala na kaya siyang tablan nito. Yan ang iyong tatandaan. Opo, sigurado na po ako at buo ng loob ko na gamitin ang mga natutunan ko mula sa inyo. Magaling. Halika at puntahan na natin ang unang makakadasap ng galit mo. Isinama siya ni Regina sa isang liblib na lugar kung saan may 3 lalaki na nakatali sa puno. Dinukot mo sila? Oo, para hindi ka na mahirapan na maghanap sa mga yan, kaya ako na ang gumawa. Nilapitan ni Everlyn ang isang lalaki at hinarap yon. Sabihin mo, nasaan si Reno? Bakit kayong 3 lang? Saan siya nagtago, ha? Uy, bakit ko naman sasabihin sa'yo? Kung gusto mo siya makita, hanapin mo. Malakas na sampal ang natamo ng lalaki mula sa kamay ng dalaga. Ngunit imbis na magpatinag ay tumawa lamang yon. Kung ano man ang binabalak niyo sa amin, wala kaming pakialam. Patayin niyo na kami kung gusto niyo. Mukhang malakas ang loob ng isang ito. Kung ako lang, nagpalabas na ako ng mga insekto sa bunganga niya. Gusto kong malaman, bakit niyo pinatay ang itay ko? Anong kasalanan niya sa inyo? Bakit siya pa? Bakit? Sino bang gusto mo? Ikaw? Ha? Sana nga sa'yo na lang namin ginawa yun eh. Tama na pre, hindi na tama to. Oo, kami nga ang pumatay sa matandang yon. Pero si Reno nagplano nun. Wala naman talaga kaming balak patayin siya nung gabing yun. Gusto lang namin na saktan siya, gantihan, para makaganti kami. Kaso nanlaban siya eh, kaya ayun. Napilitan kami na bawian na lang siya ng buhay. Pero maniwala ka, pinagsisisihan na namin yun. Ako, hindi na ako pinatatahimik ng konsensya ko. Patawarin mo na kami. Traidor ka kapag nalaman to ni Reno. Nasaan ba si Reno ngayon ha? Pinabayaan niya na tayo. Ano? Pinabayaan? Bakit? Nawawala ba siya? Oo, nawawala siya. Mahigit 1 buwan na rin mula nung huli namin siya makita. Bigla na lang siya nawala. Hindi namin alam kung nasaan. Kaya pakawalan mo na kami. Si Reno naman talagang punot dulo ng lahat ng ito eh. Siya lang ang nag-uutos sa amin. At sinusunod niyo naman. Mga hangal, wala pa kayong sariling pag-iisip? Nagmamakaawa ako sa iyo, Everlyn. Maniwala ka man o hindi, pinagsisisihan ko na talaga yun. Na sumama pa ako sa kanila. Palayain mo na ako. Hinihintay pa ako ng mga kapatid ko sa bahay. Iniwan na kami ng mga magulang namin. Ako na lamang ang bumubuhay sa kanila. Kung gusto mo, kapag nasiguro kong ayos ng kalagayan ng mga kapatid ko, ako na mismong susuko sa mga pulis para pagdusahan ang ginawa namin. Maniwala ka. Huwag mo lang akong patayin. Nagmamakawa ako. Umiyak ang lalaki sa harap mismo ni Everlyn. Hindi naman maisip ng dalaga ang gagawin sa lalaking umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang harapan. Magsisinungaling siya sa sarili kung sasabihin niya na hindi siya naaawa doon. Tia Regina, ano po ang dapat kong gawin? Makikinig ba ako sa kanya? Ikaw ang bahala. Desisyon mo ang masusunod. Pero siguruhin mo lamang na kung pakakawalan mo siya ay hindi siya magsusumbong. Hindi ko gagawin yon. Nangangako ako. Lumapit ang dalaga sa lalaki at tinanggal ang tali na nakapulupot sa kanya. Sige, bumalik ka na sa mga kapatid mo. Basta tuparin mo yung pangako mo.
Kapag gumawa ka ng hindi maganda, buhay mo at buhay ng mga kapatid mo ang kapalit kaya huwag mo nang tangkain. Madali lang sa akin na bawian kayo ng buhay kahit nasa malayo kayo. Kaya sige na, umalis ka na. Maraming salamat. Salamat talaga. At patawad ulit. Kumaripas ng takbo ang lalaki habang sinundan lang ng tingin nina Everlyn at Regina. Sana lang talaga nagsasabi siya ng totoo. Dahil kung hindi, ewan ko na lang kung ano ang pwede niyang sapitin sa akin. Traidor! At kayong dalawa, ano ang balak ninyo? Sandali, may ideya ba kayo kung anong gagawin namin sa inyo? Mga mangkukulam kayo, hindi ba? Malamang kulamin niyo kami. Mas matindi pa kami sa iniisip mo. Mambabarang, mas malupit sa kulam. Alam niyo ba kung anong pwede niyong sapitin sa kamay namin? Mga hayop kayo! Pakawalan niyo kami rito! Ngayon nakikiusap ka na. Kanina lamang ay ang tapang mo. Bigla ko tuloy na alala si Eduardo. Siya ang ama mo, hindi ba? Si Itay? Lintik ka, ikaw ang pumatay sa kanya? Oo, masyado kasi siyang pakialamero sa buhay ko. At nagkataon rin na may nagpabarang sa kanya kaya, ayun, tigok. Pakawalan niyo ako rito! Papatayin ko kayo! Ay, ang sarap talagang makipaglaro sa mga ganitong tao. Sige na, Everlyn. Gawin mo na. Galingan mo, ha? Dapat yung matutuwa ako sa panonood sa kung paano sila sumigaw at magmakaawa. Pumwesto si Everlyn sa pagitan ng dalawang lalaki. Humugot ng malalim na hininga at saka pumikit. Sa katunayan, yun ang unang pagkakataon na susubukan niyang gamitin ang kanyang mga natutunan sa isang tao. Kadalasan kasi sa tuwing nagsasanay siya ay mga ligaw na hayop ang kanyang pinagpapraktisan. Kaya kailangan niyang magtiwala sa sarili na magagawa niya yon sa isang tao. Nagsimulang gumalaw ang kanyang bibig. May kung anong binubulong o inuusal na wala namang nakakarinig. Lumalakas ang ihip ng hangin kaya mas lalong lumamig ang gabi. Ano nangyayari? Bakit nag-iibang pakiramdam ko? Teka, ano yun? Ano yung gumagalaw doon? Titig na titig ang dalawang binata sa isang umpok ng mga tuyong dahon kung saan parang gumagalaw ang mga yon. Maya-maya, napakaraming ipis ang lumalabas mula roon at inatake ang dalawa. Gumapang ang mga ito sa kanilang katawan mula sa paa hanggang ulo at ang ilan ay pumasok na rin sa bawat butas na maaaring madaanan papasok sa loob ng kanilang katawan. Ano yan? Lubayan niyo ako! Buwisit! Hoy, babae! Tigil mo yan! Ang sakit! Pumapasok sila sa loob ng katawan ko! Aray! Mas higit na napadaing ang dalawa nang maramdamang tila may humahalukay sa kanilang kaloob-looban. Nagmulat ng mga mata si Everlyn, ngunit patuloy pa rin siya sa pabulong na pagsambit ng kakaibang lengguwahe. Tiningnan niya ng mata sa mata ang isang lalaki at mas lalo itong namilipit sa sakit na tila ba ang mga titig na yon ay nakamamatay. Bumaling naman siya sa mayabang na lalaki na ngayon ay naihina sa pantalon. Buwisit kang babae ka! Kapag nakalaya ako rito, papatayin kita! Gaya ng ginawa namin sa ama mo! Alam mo ba na ako ang ulat huling sumaksak sa kanya? Akala ko mabigat sa pakiramdam ang pumatay ng tao pero hindi pala. Kaya hindi ko na pinagsisisihan na isa ko sa mga pumatay sa kanya. Lalong nanggalaiti si Everlyn, kaya mahigpit niyang hinawakan sa leeg ang mayabang na yon. Bakit ang itay ko pa? Ha? Bakit kailangan niyo yung gawin sa kanya? Dahil gusto lang namin. Tama na! Pakawalan mo na ako! Hindi ko na kaya! Para na ako mamamatay! Ganun ba? Pinatay niyo ang itay dahil gusto niyo lang?
Kung ganon, papatayin ko rin kayo hindi dahil sa gusto ko lang, kundi dahil yun ang nababagay sa inyo. Hindi magkamayaw sa pagsigaw ang dalawa. Bukod sa mga ipis na patuloy na gumagapang sa kanila at sa loob nila ay pakiwari rin nila, mabibiyak ang kanilang ulo dahil sa matinding sakit nito. Subalit hindi pa rin nakontento si Everlyn. Mula sa taas ng puno kung saan nakatali ang dalawa, iba't ibang klaseng gagamba ang gumapang pababa at pumasok sa kanilang mga bibig. Dahil na rin sa sunod-sunod na paghihirap na yon ay hindi na nakayanan pa ng dalawa, kaya halos magkasabay sila na binawian ng buhay. Sinunog rin ni Everlyn ang mga tuyong dahon doon at hinayaan na lamang kumalat palapit sa bangkay ng dalawa. Masaya ko para sa iyo, Everlyn. Nagawa mo at mas higit pa yon sa inaasahan ko. Iba talaga ang nagagawa ng galit sa isang tao. Kahit gaano ka pa kabuti, magagawa ka pa rin nitong masama. Masama na ho ba ako? Masama na ba na gumanti ako sa mga taong pumatay sa itay ko? Hindi naman, pero parang ganun na rin yon. Ang sabi nga nila, sa oras na pumatay ka na ng tao ay hindi na ito mababago, na isa ka ng masamang nilalang. Mabuti man o hindi ang iyong intensyon. Pero huwag ka mag-alala. Kahit ayawan ka man ng lahat, nandito lamang ako. Magkasama tayong gaganti sa kanila, Everlyn. Salamat po, Tia Regina. Sa ngayon, ang iisipin ko na lang ay ang paghaharap namin ni Liam. Samantala, sa kabilang banda, nakamukmok sa isang tabi si Liam at malalim ang iniisip. Habang ang kanyang lola ay abala sa pag-ayos at pagsasagawa ng ritual na gaganapin pagsapit ng dilim. Ang ritual na yon ay maaaring tumawag ng demonyo kung saan pwede kang humiling rito ng kung anuman ang naisin mo. Hindi mawala sa isipan niya si Everlyn. Malamang nung mga oras na yon ay tiyak na nag-aalala na yun sa kanya o kaya ay galit na dahil sa pagtangay niya sa itim na libro. Binabagabag siya ng kanyang konsensya sa nagawa niya sa kanyang kaibigan. Totoong ginamit niya lamang si Everlyn. Kinaibigan, kinuha ang loob, pinaniwala at niloko. Ngunit nagawa niya lang ang lahat ng yun dahil sa kagustuhan ng kanyang lola. Malaki ang utang na loob niya rito. Sanggol pa lamang siya ay ito na ang nag-alaga at nag-aruga sa kanya, kaya't hindi niya yon matanggihan nang humingi yun ng pabor sa kanya na gamitin si Everlyn upang makuha ang itim na libro. Akala niya ay ganoon lamang yun kadali, ngunit siya ay nagkamali. Habang tumatagal na nagsasama sila ng dalaga ay unti-unting nahuhulog ang loob niya rito dahil sa taglay nitong kabaitan at pagiging totoo sa sarili. Nung makuha niya ang libro, hindi na siya nagpakita kay Everlyn at nakiusap siya sa kanyang lola na nais niya nang ihinto ang panlilinlang sa dalaga. Ngunit hinambalos lamang siya ng tungkod ng matanda. Nagalit sa kanya ang kanyang lola kaya siya ay ikinulong. Ilang araw na hindi pinalabas. Makakalabas lamang siya kung itutuloy niya ang kanilang plano. Kalaunan ay pumayag na siya dahil na rin sa kagustuhan na makita si Everlyn. Hanggang sa namatay ang ama nito sa kagagawan ni Reno. Hindi niya iniwan ang dalaga noong mga panahong kailangan nito ng karamay at dumating na nga ang araw na halos abot kamay niya na ang itim na libro. Kinumbinsi niya ang dalaga at hindi naman siya nahirapan. Nakuha niya ang itim na libro ng ganong kadali. Ibig sabihin, tapos na rin ang papel niya sa buhay ni Everlyn. Liam, ano pa bang tinutunganga mo riyan? Tulungan mo ako rito. Oho, nandyan na ho.
Ano bang gumugulo riyan sa isipan mo at parati ka na lamang tulala? Huwag mong sabihin na iniisip mo pa rin siya. Mali ho kayo. Hindi ko ho siya iniisip, Lola. Ay siya nga pala, anong ginawa mo sa bangkay ng lalaking pinatay mo noong nakaraan? Ho? Akala mo ba'y hindi ko malalaman ang ginawa mong yon? Pinuntahan mo siya at gumanti sapagkat isa siya sa mga pumatay sa ama ng babaeng yon. Ano nga ulit ang pangalan ng binata na yon? Reno? Tama ba ako? Oho. Si Reno nga ho, Lola. Ay, tama nga ang aking hinala. Gaganti at gaganti ka pa rin sa kanila. Lola, kasi kahit papano naging kaibigan ko na ho si Everlyn at yung ama niya naging mabait po sa akin yun. Kaya ho, hindi ko rin lubos na matanggap na wala na siya. O siya, ano man ang dahilan mo ay wala na akong pakialam. Basta't huwag ko lang malalaman na nakikipagkita ka pa sa babaeng yon dahil kung hindi, alam mo na kung ano mangyayari. Lalo na ngayon, nasa akin na ang librong itim. Magagawa ko na kung ano man ang naising ko. Bakit niyo ho ba talaga ginagawa to, Lola? Ano ba talagang dahilan niyo? Nung nakaraan, pumatay kayo ng mga inosenteng tao para iaalay ang dugo nila sa ritual na to. Parang ang hirap kasing paniwalaan na ginagawa niyo lang lahat ng ito dahil mas gusto niyo maging malakas. Sabihin niyo, Lola, ano ba talagang tunay na rason ng lahat ng ito? Tingin mo mayroon pa akong ibang dahilan? Siguro nga, ngunit wala ka na ron. Bilisan na natin para matapos na ito. Magagabi na. Ay, sandali. Pakikuha ng mga damit ko dun sa silid. Malapit dun sa may maliit na kahon. Tumango na lamang si Liam at sumunod sa utos ng kanyang lola. Pumasok siya sa silid nito at hinanap ang pinapakuha noon na agad niya rin namang nakita. Pagkakuha niya ay isang piraso ng nakatuping papel ang nalaglag mula sa ilalim. Tila may umudyok sa kanya na kunin at tingnan yon, bagamat nag-aalangan. Ang pinakaayaw pa naman ng kanyang lola ay ang nakikialam siya sa mga gamit nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay matapos basahin ang laman ng papel na yun. Hindi siya makapaniwala. Kalaunan ay lumabas na lang siya ng silid at ibinigay ang mga gamit ng matanda. Nasa masukal silang gubat kung saan doon din sila naninirahan. At sa harap ng lumang bahay na tinutuluyan nila ay gumawa ang kanyang lola ng isang malaking guhit na hugis bilog. Sa gitna noon ay may isa pang bilog kung saan doon pumwesto ang matanda na si Batsyang. Sindihan mo na mga kandila upang tayo'y makapagsimula na. Kailangan niyo ba talagang gawin to, Lola? Ano pang sinasabi mo riyan? Sundin mo na lamang ako. At sinindihan na nga ni Liam ang mga pulang kandila na nakapalibot sa matanda. Nagsimula itong magsagawa ng ritual at mula sa itim na libro na nasa harap ni Batsyang, doon nang gagaling ang kanyang mga inuusal. Nakatayo lang si Liam habang pinapanood ang kanyang lola sa ginagawa nito. Nasa ganoon silang posisyon nang dumating sina Everlyn at Regina. Everlyn? Nagtangkang lumapit si Liam sa dalaga ngunit umatras ito palayo kaya napatigil din siya. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman na nandito kami? Mapagpanggap. Ano pa nga bang ginagawa namin dito? Malamang para bawiin ang bagay na pagmamay-ari namin. Ang itim na libro na pagmamay-ari ni inay na ngayon ay nasa kamay na ng lola mo. Totoo nga. Totoo ngang niloko mo lang ako, Liam. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi ko naman talaga gustong gawin yun eh. Sinungaling. Ang sabi mo ikaw na ang bahalang gumanti para sa akin. Pero ano nangyari? Ako pa rin ang gumawa. Nadungisan pa rin ng dugo ang mga kamay ko ng dahil sa'yo. Anong ginawa mo? Pinatay mo sila? Oo. At ipinagmamalaki ko na sabihin yun sa'yo. Everlyn, alam mong hindi matutuwa ang wala akong pakialam.
Tama na yung kadramahan ninyo. Evelyn, kailangan nating pigilan ang matandang yon. Hindi pwedeng matuloy ang ritual dahil magdadala ito ng panganib at makakabuhay ng patay. Makakabuhay ng patay? Ang sabi niya, magtatawag siya ng demonyo at ibibigay nun ang kahit na anong hingin niya. At ang hihilingin niya ay ang muling buhayin ng namayapa niyang asawa, kung saan isa yon sa mga malalakas na mambabarang 3 dekada nang nakalilipas. At ang kapalit nun ay mag-aalay siya ng sariwang dugo ng tao. Hindi lang 1 o 2 o 3, kundi marami. Marami ang mamamatay kapag nangyari yon. Isang masamang tingin ang pinakawalan ng dalaga sa binata bago ito lumapit kay Regina. Anong gagawin natin? Pipigilan siya. Pero paano? Kahit alam niyang nandito tayo, tuloy pa rin siya sa pagriritual. Alam mo ba kung bakit sa mga ganitong klaseng lugar isinasagawa ang ritual? Sa isang tahimik at hindi mataong lugar? Bakit po, tiya? Para walang makaistorbo at manggulo. Ayaw nila na maingay, kaya yun ang gagawin natin. Sumigaw ka. Huwag ka na magtanong kung bakit, basta't sundin mo na lamang ako. Nag-aalangan man sa pinapagawa ng kanyang tiya, ay sinunod niya pa rin yun. Habang malakas na sumisigaw si Evelyn, si Regina naman ay kumuha ng mga bato at walang alinlangang inihahagis yon sa matanda. Hoy, ikaw Liam! Kung talagang nagsisisi ka sa ginawa mo kay Evelyn, tulungan mo kami rito. Pigilan mo ang lola mo. Wala namang nakuhang tugon si Regina mula sa binata. Tahimik lang ito at papalit-palit ang tingin sa matanda at kay Evelyn. Naguguluhan. Ilang sandali pa, nagmulat ng mata si Batsyang at nagkataon pa na unang nagtama ang paningin nila ng dalaga. Bigla na lamang sumuka ng dugo si Evelyn matapos yon. Tumayo ang matanda at naglakad papalapit sa kanya, kaya bahagya rin siyang napaatras. Aminado si Evelyn na nakaramdam siya ng takot sa matandang yun. At kahit may kaalaman pa siya sa mga salamangka ay hindi yun sapat para talunin ang matandang mambabarang nakaharap niya nung mga oras na yun. Ikaw, nais mo bang sumunod sa iyong mga magulang? Ang lakas ng loob niyong magtungo rito at guluhin ako. Mga hangal kayo! Nilapitan ni Regina ang dalaga at kinausap ang matandang mambabarang. Ikaw ang hangal, matanda ka. Ang tanda-tanda mo na, sakim ka pa rin. Ba't di ka nalang mamatay at sumunod sa asawa mo? Anong sabi mo? Ang sabi ko, lubayan mo na ang batang ito at ako ang harapin mo. Napasigaw ang matanda nang sabuyan siya ni Regina ng buhangin. Evelyn, kunin mo na ang itim na libro. Bilisan mo. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag mong pakikialaman ang pag-aari ko! Bago pa man mahawakan ni Evelyn ang itim na libro, ay tumalsik na siya at tumama ang likod niya sa isang puno. Sabay pang napasigaw sina Liam at Regina dahil doon. Halos hindi makapaniwala ang binata sa ginawang yun ng kanyang lola. Samantala, naisin man ni Regina na lapitan ng dalaga, ngunit mas nanaig sa kanya na harapin ang matanda. Nagtagisan sila ng kaalaman sa salamangka, subalit hindi rin nagtagal, bumagsak si Regina na halos wala ng lakas. Hindi mo ko kaya. Mas marami akong kaalaman kesa sa'yo. Papunta ka pa lamang, pabalik na ako. Maghintay ka lang dyan at isusunod kita sa pakialamerang babae na yon. At si Evelyn naman ang kanyang binalingan, na ngayon ay nakahandusay sa damuhan at nanghihina na. Mukhang napalakas yata ang pagtalsik mo, iha. Ngunit huwag ka mag-alala. Hindi na rin naman magtatagal at mamamatay ka na. Mas mabuti na rin ito upang hindi mo na magulo si Liam at maging sunod-sunuran na lamang siya sa akin.
umupo si Batsyang at itinapat ang dalawang kamay sa ulo ni Everlyn at nag-usal ng kung anumang orasyon. Nagsisigaw sa sakit ang dalaga, ngunit natigil din ang matanda nang may matulis na bagay ang bumaon sa kanyang likuran at tumagos sa kanyang dibdib. Dahan-dahan itong lumingon para makita kung sino ang gumawa noon. Liam! Anong kalokohan nito? Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Kaya mo ko inaruga at pinalaki ay dahil ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Pinatay mo sila. Anong pinagsasasabi mo yan? Yung sulat sa ilalim ng kahon. Ikaw ang sumulat nun at inamin mo mismo na ikaw ang pumatay sa kanila. At masaya ka pa na ginawa mo yun. Ngayon ko nalaman kung bakit mo ako pinipilit na gawin ang mga bagay na hindi ko namang gusto. Dahil hindi mo ako kadugo. Hindi mo talaga ako apo. Tapos na ako sa'yo. Pwede ka na magpahinga. Lola! Nang tuluyan ng bumagsak ang matanda ay saka naman bumuhos ang luha ni Liam. Hindi niya akalain na hahantong sila sa ganoong sitwasyon. Napamahal na siya sa matandang yun na ang buong akala niya ay lola niya talaga, kaya lamang nalaman niya na ang buong katotohanan. Sobrang sakit para sa kanya na ang pinagsilbihan niya ay siya palang pumatay sa kanyang mga tunay na magulang. Liam? Everlyn, ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Dadalhin kita sa pagamutan. Gusto kong magpaliwanag ka sa ginawa mo. Patawarin mo ko. Hindi ko talaga gusto yun. Napilitan lamang ako. Patawad. Nang dahil sa akin, gumulo ang buhay mo. At sigurado dahil din sa akin kung bakit namatay ang itay mo. Hindi ko naman alam na ganun pala mangyayari. Kaya pasensya ka na talaga, Everlyn. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ako nag-iisip. Matapos ang gabing yun, naging maayos ng muli ang lahat. Nabawi na nila ang itim na libro at itinago sa lugar kung saan walang makakahanap noon. Si Regina na rin ang tumayong ina ni Everlyn at nagkakasundo naman silang dalawa. At ang lalaki naman na kaibigan ni Reno noon na si Ben ay sumuko na sa mga pulis. Ang mga kapatid nito ay nasa maayos ng kalagayan at pangangalaga ng kanilang tiyahin. Ang masamang nangyari sa pagitan ni Liam at Everlyn ay ibinaon na nila sa limot at nagsimula na sila ng panibagong buhay. Yon! Isa na naman pong napakagandang kwento. Maraming salamat po sa pagtsatsaga sa kwentong Enteng. Dahil dyan, meron ulit tayong shoutout! Okay, simulan po natin kay Rachel Ignacio. Hi ma'am. Kay Maribel Santiago. Kay Jeffrey Palaran. Kay Jing Estrada from Daman, Saudi. Kay Leticia Remoto. Hello po kay Ofelia Comilang. Kay Ednalyn Tupaz. Hi kay Gemma Kalibayan from Kuwait. Kay Virginia Belay. Hello po kay Minerva Concepcion from Buting, Pasig. Hi din kay Siren Carmen. Kay Flor Fe Katigbak. Hi kay Alma Naong. Hello po kay Chris Alcantara. Shout out kay Manuel Baldonado. Kay Mary Grace Grefaldia. Hi po sa Ang Ambisyosang Singer. Kay Janet Cisneros. Kay Mel Santarita. Hello po sa Galedo family from Laguna. Hi kay Dimples Yumi. Kay Lida Cruz. Kay Mariam Duca. Hello kay Jenny Lazarito from Kuwait. Hi po kay Maura 620. Kay Lay 1128. Hello po, shout out kay Ahmed Panigel. Kay Nila Basanta. Kay Vicky Yabut. Kay Connie 8612 from Taiwan. Hello rin po kay Rose Dabakel from Sultan Kudarat. Hi kay Mariela de la Cruz.
kay Maria Agnes from Jeddah. Shout out kay Elizabeth Azucena, kay Jude Soriano, kay Charmaine Ayesha Ramon. Hello po kay Sam Escobar. Shout out kay Tino Ramos, kay Riza Kahayag, Lori Bobes, Yan Denosta. Mga solid na kaenteng daw. Maraming salamat po. Hi kay RV Tiong, kay Edgardo Fontanilla. Hello kay Maricel Delfin from Mindoro, kay Arjidan Bansag, kay Hana Maylin Sesgundo. Shout out kay Maricel Gabronino from Taguig, kay Rowena Donaire. Hello po kay Margaret Osong, kay Kurt Mina at kay Ana Maria Lanza. Para po sa mga hindi natin na shout out, nakalista po ang mga pangalan ninyo sa susunod na video ng Kwentong Enteng.